Kasapin lang natin kung Batchero ang isang law expert, dating Sige dean ng FEU Institute of Law. Sino ba Kasama po nanalo? yung, law professor ng Ateneo, FEU, PLM at UMAC Law Ayan, Schools. ang dami. Oo. Sabihin talagang pagpausapang batas. Oo. Matindi itong kakausapin natin. Meron kasing mga nagsasabi na nanalo ang prosecution. Hindi, panalo ang depensa. Ayan. Meron na ba Sa talagang first round. nanalo sa Meron na nga first ba? day? Attorney Mel Santamaria. Attorney, magandang morning. Si Katunying ko at saka si Jerry. Kumusta po? Inyo, Katunying, Ka Jerry, at sa Apo. inyong mga tagapanood, tagapakinig, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay Mabuhay po po. kayo. Ano po ba sagot nyo dun sa tanong ni Kumbachero na yon? May nanalo ba kahapon? Sino ba nanalo? Sa tingin ko, ang nanalo dito ngayon, ang prosecution. So, round 1, prosecution. Oh, Bakit ganon. ka mo? Bakit? Bakit? po? Bakit? Jerry, Mm-mm. bakit? Sapagkat bagamat na paunlakan yung kanilang request for arraignment, mag-plead ka nga guilty or guilty, sabi ni Chis Escudero, wag na lang sapagkat sumagot na, nahandoon na ang denial, napanatili nila ang political aspect ng impeachment. Yung hindi pagdadalo ni Vice President Sara Duterte. Kasi iyan rin ang mantra nila. Bakit hindi ka nag-appeal sa isang institusyon na nag-iimbestiga sa'yo? So kahit na pansamandali, naisingit nila yung konseptong yon. Hindi uma-attend sa isang napakahalagang hearing. So yon, number 1. Number 2, nung narinig natin yung dalawang panig na nag-uulat sila, Yung presentation. nagbibigay sila ng oral Opening. presentation nila. Si Congresswoman Luistro, siguro politician siya, naintindihan niya na itong yugtong ito, hindi pa presentasyon ng ebidensya. Ito ay para maakit ang mga tao sa tono ng impeachment. So ang mga ginamit niyang mga kataga, yung ating naiintindihan. Sinabi niya halimbawa, walang presidente na may kaibigang hitman. Ngayon lang. Ano ang diferensya? Pati yung mga example niya, grassroots level. Kamukha binigay niya example ng barangay treasurer na nakasuhan sa comparable na maliit na halaga. So, iyon ang ginamit niya sa pagre-relay ng kanyang message. Pero yung kabila, para ngayon hindi ko na malaman kung ano yung matanda, kung ano yung sinabi niya kasi para siya nagle-lecture. Para siya nagle-lecture na para siyang profesor at ang mga katagang ginamit niya, shifting of the burden of evidence, yung mga locus standi, yung mga yung mga statement of action sa mga pangkaraniwang tao, baka mag-tune off yan. Okay, hindi, ano ba yun? Ano ba yung sinasabi niya? Pero maganda ang dating niya, yung pagsasalita niya, maganda rin naman. Kaya lang, sino ang nag-resonate, mas nag-resonate sa taong bayan? Siyempre yung taong simple ang mga kataga, simple ang mga example, at madaling maintindihan. Yung pong, attorney, walang galang lang po, mabuti na banggit nyo na magaling naman talaga si Attorney Sheila Season, Season. Opo, Season. Magaling naman siya. Pero ang sinasabi nyo, parang mga legal gubildaguk ang kanyang mga binitawan. Pero na-establish niya na magaling siyang lead counsel, attorney. Maganda. Alam niyo, nag-aral siya. Nakita natin. Nag-aral siya, nag-research siya, at saka talaga may mga jurisprudence siya at meron siya mga authority. Kaya lang ang yuktong ito, iba ang tema nito, iba ang dapat naging pakay mo. Sapagkat lahat ng sinasabi mo dito, hindi ebidensya. Hindi katibayan lahat ng sinasabi mo dito. So, the objective mo, okay, nanonood sa akin ng taong bayan. Dapat mapababa ko ang pag-uunawa nila sa kaso na aming ihahain o sa depensa na aming hinihahain. Kasi basta't nag-deal ka sa mga technicalities maaring asipan ng mga tao, bakit? Nagtatago na naman yan sa technicalities. No? Yung mga ganyan. Bakit hindi niya na diretsahin? Kasi ako, Katunying, Ka Jerry, sana ang gandang umpisa, no? Sa sinabi niya, ang vice-presidente ay inosente. Pero wala tayong narinig na gano'n. Pero yung suntok na gano'n, talagang di ba? So, Kaya sabi niya, iniintay mo pala yun?
Iniintay ko yun, Katunying. Iniintay ko yun kasi it will change the narrative. It will change the narrative. Lilihis. Di ba? Imbes na maging defensive sila, sinasabi nila, inosente si Vice Presidente. Pero ang ginawa nila, nagsabi na naman sila sa ating konstitusyon, may pagpapalagay na ang lahat ng tao ay presumed innocent until proven guilty. Yung mga ganun eh. Pero sa mga nakikinig na tao, babalik yung mga sinasabi nila noon. Kung wala kang tinatago, bakit ka natatakot? Di ba yung mga ganyan? Tandaan nga natin na itong yugtong ito is for the popular aspect of this impeachment kasi sabi nga ng Korte Suprema. Ang impeachment ay constitutional, ito yung mga usaping 2/3, all of the members, yun. Legal, yan, ebidensya yan. Itong makikita natin sa mga susunod na araw. At political. Itong yugtong ito at yung summation at the end, yan ang magiging political. Dapat ini-exploit mo rin yan. Kaya ako, ang turing ko, kung sino ang mas, pareho silang magaling, pero ang mas nakaresonate sa mga taong nakikinig, mga ordinaryong taong katulad natin, si Congresswoman. Yan. Ayun. Na-cover nyo na, kinover nyo na lahat, pero isa na lang. Sige. Presiding Officer Chis Escudero, nasa tabi niya si Senate President Sherwin Gatchalian para daw na-diminish ang katauhan ng ating Senate President. Ba't ba siya umupo-upo pa doon? Pwede bang wag na siyang umupo doon? O kaya pwede bang sumingit-singit siya in order to assert his authority as the leader of the institution? Kasi presiding officer na tinatawag, yun ang bansag. So therefore, kung presiding officer ka, ikaw ang hepe. Di ba ikaw ang hepe? At saka nagkaroon pa ng eleksyon na si Chis Escudero na magiging hepe. So makakababa naman sa isang hepe na sumasangguni siya sa isang katabi niya. Pero talaga, Katunying ka, Jerry, parang in a way lost opportunity to kay Senator Gatchalian. Lost opportunity to kasi talagang konting aral lang naman at makukuha niya na ito yung sistema, I think. Pero siguro mas nagusto nila na abogado ang magpe-preside. Bagamat nagkaroon pa ng distraction dito, no? Nagkaroon pa ng distraction yung question ang pagtatalaga kay Chis Escudero, pero nasagot naman kaagad-agad. Yung tanong nga, dapat ba silang magkatabi pa o pabayaan na si Chis sa taas? Total naman, alam na natin na siya presiding siguro officer. Siguro dapat kung magiging stricto tayo na iyan ngayon ay impeachment court. Di dapat si Chis Escudero lang ang naandyan, di ba? Pero kung bibigyan natin ng kahalagahan rin na ito ay isang institusyon, di pangkaraniwang obligasyon ng isang institusyon, siguro pwede na rin siya doon. Kaya lang ang problema, kung wala naman siyang sasabihin doon, para lang siyang decoration. So mas mabuti nang bumaba siya siguro. Baka mas makasira sa kanya. Yung nandun siya. Opo. Eto, last. Yung sa 16, yun na ba talaga ang magiging final doon, attorney? O pwedeng may lumapit na dapat sa ngayon pa lang ay mayroon nang dumulog sa Supreme Court? Maganda yung tanong mo dyan, Ka Jerry. Sapagkat doon sa pagsalita ni Senator Chis Escudero, sabi niya, ang kakatigan niya, yung absolute number 16. Pero meron siyang collateral statement, sabi niya. Pero kung pumanik kayo sa Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema na iba pala ang alituntunin, susundan ko. Ibig sabihin, pinapakita niya rin na hindi ako medyo sigurado dito, pero dapat magkaroon tayo ng alituntunin. Di ba? Merong konting temporariness ang kanyang pagsasalita. So therefore, tama rin. Maganda rin isa sa mga senador ngayon, ang mga umakyat ngayon sa Korte Suprema. Ang tawag diyan declaratory relief, no? Yung parang napaka matinding usapin na konstitusyonal na baka dapat nang interpretahin ng konstitusyon. Attorney Mel Santamaria, sa uulitin. Salamat po sa inyo. Sa ulitin po. Maraming salamat. Maraming salamat, Katunying, Ka Jerry. Sa inyo lahat, mabuhay po kayo lahat. Mabuhay po kayo. Si Attorney Mel Santamaria.